Pinangangalandakan niya sa mga kaibigan niya na pinato siya ng partner ko. Ang kapal ng mukha. Na kaya lang naman pala feeling close sa akin ay iba yung punterya ng gaga. Sabi ko sa partner ko na kapag pinatulan niya pa yun sa kangkungan siya pupulutin. Ang asawa ko ang unang naka-virgin sa akin, so super swerte siya. Dahil sa kanya ko pinagkatiwala ang aking bandila. Nung mag-boyfriend pa lang kami ay nalaman ko na may iba siyang pinapapak habang nag-aaral ako. Pero pinangako ko sa sarili ko na gaganti ako. So gumanti ako at nag-cheat ako with my ex-boyfriend. Maraming beses din siyang nag-cheat sa akin nung mag-boyfriend pa lang kami bago ako gumanti. Marami na siyang experience habang ako naman ay bata pa at wala pang kamuwang-muwang. Na bago pa nga niya ako nagalaway, umabot muna kami ng 1 taon. Pero hindi ko rin naman yun gusto't umabot pa sa point na muntik na siyang makasuhan dahil underage ako at siya naman ay legal age na. Pero dahil nagmakaawa siya noon ay nagstay pa rin ako kahit na ilang beses siyang nag-cheat sa akin. Pero nung gumanti ako, doon na siya tumino hanggang sa nabuntis niya ako, and then nung tumira na kami sa kanila, doon ko nakita si girl na pinag-ugatan ng lahat ng panloloko niya sa akin. Hindi naman ako gaganti at mag-cheat kung hindi lang dahil sa babae na ubod ng kate. At doon ko din nalaman na may asawa siya at pinsan pa ng partner ko. Nagulat ako at hindi ako makapaniwala at sabi ko sa partner ko, all this time nakikipagdugdugan siya sa'yo. Tapos may asawa siya at pinsan mo pa. Ang sabi sa akin ng partner ko, alangan naman na ako ang humindi, bumubuka ka na sa harap ko, lalaki ako. Humingi naman ng patawad yung partner ko at magbabagong buhay na at pinatawad ko nga kasi naman nag-cheat rin naman ako bunga ng pagtataksil niya sa akin. Fast forward ay sabay kaming nabuntis ni Megan. Medyo nauna siya ng kaunti sa akin at hinala ko baka anak yun ng partner ko. Kasi nga sa tagal nilang nagsama ng asawa niya never pa silang nagkaanak. Hanggang sa nanganak na ako at nakapagpatayo na kami ng maliit na bahay. Ang malala pa, kapit-bahay kami ni Megan dahil nga ang lote ng biyanan ko ay katabi lang din nila. Hanggang sa nag-usap kami ng partner ko about sa past at nagkasundo kami, nakakalimutan na ang lahat, so naging okay kami doon. Nung una naging maayos rin naman hanggang sa nagpapansinan din naman kami ni Megan. Lagi siyang pumupunta sa bahay namin kasi kung ano yung kinakain ko, yun din yung kinakain niya. Cause sharing is caring nga at syempre may mga anak na rin kami. Kaya kinalimutan ko ng lahat ang sakit na ginawa nila lalo pat magpinsan ng aming asawa. Pero makalipas ang ilang buwan ay marami na akong napapansin na hindi maganda at parang kakaiba sa galaw ni Megan. Sabay sa trabaho ang aming asawa kaya kapag dumarating sila sabay rin. Napansin ko na kapag alam niyang darating na sila, lalabas agad siya ng bahay na mapula ang labi. Nag-aabang palagi at lagi pa niya akong ginagaya. The way I talk and act, pati pananamit ko ginagaya niya rin. Na matatawa ka na lang talaga sa kanya. Lalo na kapag nasa labas ako ng bahay, nag-aabang talaga siya na parang tinititigan ako mula ulo hanggang paa. Umaasang makakaangat siya sa akin So ayun, hindi pa pala nakakamove on si girl. Na hanggang ngayon na kaya pati sa kanta nagpaparinig siya. Na bakit daw hindi pinaglaban, tsaka puro siya parinig sa Facebook ng kung ano-ano. Na minsan nga'y gusto ko ng patulan. Lagi niya pang sinisilip yung partner ko sa bintana at ipinangangalandakan pa sa mga kaibigan niya na pinato siya ng partner ko. Ang kapal ng mukha. Kung hindi lang talaga mataas ang respeto ko sa mga kamag-anak ng asawa ko ewan ko na lang. Na kaya naman pala feeling close siya sa akin nung una kasi nga iba yung punterya ng gaga. Kung sa akin naman naiintindihan ko yun noon, na ang hindi ko maintindihan ay yung ngayon na parehas kaming may anak na bakit hindi na lang mag-move on. Tsaka yung asawa niya na walang kaalam-alam sa ginagawa niya. Go with the flow lang ako at naaawa ako sa kanya. Na dapat ko bang sabihin sa kanya na iniiputan lang siya ni Megan sa ulo noon hanggang ngayon. Na kasi parang cheating na rin naman yung ginagawa ni Megan Na ang sabi ko sa partner ko na kapag pinatulan mo ulit yan sa kangkungan ka pupulutin. Ang sagot niya sa akin bakit ko papatulan yan ang pangit-pangit niyan. Pas is pas, nadala lang ako sa kanya nung una kasi nga lumalapit at hindi ko yun napigilan. Mami Lens, ano bang dapat kong gawin sa ex ng asawa ko? Siguro Mami Len, kung malapit ka lang, ang sarap siguro makipagchismisan sa'yo. Salamat ulit sa pagbasa ng aking kwento. Letter sender, Shy. Yung partner mo feeling gwapo, ang kapal ng muka, ang taas ng tingin sa sarili. Ang sabi, hindi raw papatulan dahil pangit. Tinikman na nga niya noon. Tsaka paano kayo makaka-move on pareho ni Megan? Napakain mo, pinapatuloy mo, literal na sharing is caring kasi nga pareho nga naman kayo ng kinakain, susme. Hindi ka kinikilabutan. Na naaatim mo yung makisama pa sa babaeng nakatikiman ng partner mo. Na kung ako sa'yo, tigilan mo yung pakikipagplastikan dyan. Doon pa lang sa duda mo na ang tagal nilang mag-asawa pero hindi nabuntis si Megan. Kutuban kang talaga. Tandaan mo na kapag babae ang kumutob laging sapon. Tsaka tingin mo ba hindi mo rin kasiraan yun? Kaya yung balak mo pang sabihin sa pinsan ng asawa mo na iniiputan siya. Baka tawanan ka na ikaw na alam mong cheater pero nananatili ka. Sa bagay, aminado ka rin naman na cheater ka noon na ginawa mo ring sandata yung kipay mo na kapag inisplok mo yung sikreto baka maghalo ang balat sa tinalupan. Na ikaw na wala namang iniingatan kasi nga aware ka. Literal na mas tanga ka, angat ka kay Megan.